Yo, welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. Susubot Podcast. Welcome mga pare. Kung wala pang brotherhood, no, at naghahanap ka ng masculine role model, mapababae man o mapalalaki, welcome kayo rito sa Tomboy Podcast. Oh, Halika, may fan tayong tomboy pare. lahat. Kung Tayo ng rito. viewer. Kahit nga pre, may nag-comment nga na bading siya, pero nakikinig daw talaga siya sa atin. Oo, welcome. Convert yan. Welcome. Convert Kasi ka. kung nagsasawa ka na sa YouTube na puro na lang censorship, puro na lang pa-demure, ayaw ilabas yung tunay na gustong sabihin. Eh dito, pang ano to, kumbaga parang, ang tawag doon? Panghimagas sa mga ganong klaseng nakakasawa rin kasi pre. Tanggalumay. Yung lahat ng pwedeng sabihin ng taong nakaka-cancel, binubugan namin araw-araw. Cancel nyo mukha nyo, ulul. Na parang tingin ko nga, Diyos, tangina, parang tayo nga yung nagpauso pa rin ng cancel nyo, ulul. Tingin ko talaga kasi simula nung dumating kami sa internet na to, tangina yung cancel na yun, parang di na nakakatakot Pinakita natin sa kanila na hindi nakakatakot yan. Kaya lang naman sila lumulubog, tingin ko, yung mga kina-cancel. Hindi na nila inaapoyan pa ulit Oo, at saka yun din kasi ang fans nila, yung mga cancel culture. Yan ang mali talaga na gagawin ninyo, ang gawing audience, yung mga mahilig din mag-cancel culture. Sila ang magbibigay sa ninyo ng mabilis na career. Sila rin ang mabilis kukuha niyan. Ang isang tao na hindi nila kayang i-cancel talaga, ha? Si Soysa daw, general ng Soy Army, ang Yan. puso ko nasa magsasakahari ako ng ipapa-underground. Pagupit kayo dyan sa Slick and Dapper, sa President Ab, mag-boxing kayo dyan sa Boxing Gym, Golden Boy Club, dyan sa Jackie Loville. Mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo palagi Just on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka o gusto mo lang mag-amoy mabango pare, available mga pabango natin sa TikTok Shop and also Shopee, Black Prism by Sadaw. Nandyan yung link sa description. Kung ngayon, sa panahon ngayon, ang mahal na ng gasolina, adjust ka ng gastos mo. Dati nasa mahal ka na perfume. Yun, yung mga perfume namin, yun ang para sa'yo pare. Pasok na pasok sa budget at safe pa. No? May ethanol test na yan. So wala na kayong problema dyan. Nandyan, link sa description. Kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Swerte ka. Swerte din ako. Kakakilala na tayo. Gusto nyo ba ng sticker? Magpapagawa na kami ng sticker. Promise na yan. Akala ko meron na Putya, wala pa pala. Kasi nung sa Jollibee, minanging sticker yung waiter. Actually, pang ilang beses na yun. Usually, mga Grab yung mga nagbabanggit sa akin. Boss, pag yung sticker, boss. Sabi ko, di naman ako motovlogger Motovlogger, madalas may sticker. Sila nga yun. Ay, wala ba? Sabi, sayang, dikit ko sana sa motor ko. Sabi niya. Mga gasoline station, kapag nakita na may camera ka, mag-automatic yun Oh, sticker kayo, boss. Kaya talang din kayo. Pag nakita sa GoPro, di ba? Kasi, Dati. Sticker, boss. Gusto nila, dinidikit nila sa motor nila Yung nagpagas ako, di ba, dun sa atin, no? Vlogger kayo, boss, may sticker kayo. Sakto, kaka-deliver niya lang sa akin ng sticker. Nung dati nagsisticker pa ako. Binigyan ko ng konti. kahit ako pag mag-isa ako, nakita nakakabit yung Insta360 sa likod. Yung sticker kayo, boss. Ganun. Pero, Parang ano na siya na pagka, kunyari, vlogger ka or motovlogger, para siyang, ano ba yun? Yung calling card. Punta ka sa YouTube. Business card. Oh, business card pala. Oh. Ate, maganda pang promotion ng sticker Kasi kukwento nila sa tropa, yung binigyan ako. Ito, sticker didikit sa Tumblr. Makikita rin na ibang tao. Kakalat talaga. Imagine mo kung may 1,000 ka na pakalat na ganun. Daming mata nun. Marketing yun. No? Daming kwento, daming mata nun. Tama. Benta natin, 20 pesos. Hintayin nyo. may bayad pala. Ano sa palagay nyo? Masama ba? Hindi. Hindi naman. Para malaman mo kung ano talaga, kung down talaga. 20. 30 pesos to. Hindi, para talagang ano niya rin. Ingatan niya. I-value niya. May value niya. Pero ano ba yung kailangan mo na bakit na-delay? Pinagalitan ka na. Hindi, para lang may idea sila. Transparency ba? Transparency. May papel siyang kailangan. Orderin pa yung papel kasi. Meron na yung gumagawa ng sticker pero yung may yung parang ang tawag doon? Yung nag-iiba yung kulay. Oo. May tawag doon, yung parang 3D yung Oo. Hologram. 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 Pero yung ilaw lang. Mahal yun.
Iba rin yun. Ayun, mas pwede benta yun. Di ba? Mm. Anti-support, tapos mukha natin. Mag-iiba-iba. Yeah, ganun. Yung tatlong kambing nag-iiba na. Pag inilid yung tatlong mukha natin. Ayos yun. Yun talaga, maraming bibili talaga. Ganda yun. Pare may ako may napanood ako at usap-usapin din sa mga content creator na dumadami daw kasi yung mga porn stars, mga corn stars, corn stars, mga OF model, mga frosty na nagko-convert ngayon sa Christianity. So, 50-50 yung mga tao dito at nakita ko rin yung comment section. Kasi nga, para bang, in a way, parang nagiging joke ang religion. Kasi nga, pwede palang tumalon lang agad doon at makiklense na agad. At parang ginagawa tong last resort ng mga above nga na nandiyan sa industry para malinis kagad yung kumbaga image nila. Ano sa tingin niyo yun, pare? Bakit sa tingin niyo merong yun nga, based nga doon sa comment section nakita ko, alright, at least they kumbaga tinanggap nila yung Diyos, so okay na. May iba naman na hindi pwede, hindi ganun-ganun kadali lang yun. Oo, hindi talaga ganun kadali yun. For me, hindi dapat ganun lang yun. Basta-basta. Patunayan mo yung consistent ng ilang taon bago natin masabi na legit na talaga nagbabalik loob ka. Pangalawa, yung mga perang kinita mo, hindi naman lahat. But at least, malaki dapat yung portion na tinutulong mo pabalik sa society. Kasi kung ang laki ng kinita mo sa OF, OnlyFans, let's say kumita ka ng 1,000,000, tapos wala ka naman ising kung kusing binabalik sa nangangailangan, bali wala pagsisisi mo. Kasi ikaw na nagsabi, galing sa madumi yung pera na yan eh. O, ayaw mo na yan, pinagsisiyan mo na yan. Ba't ayaw may balik yung pera? Diba? So, gusto niya ng benefit ng ginawa niya na yon, pero nagsisisi siya sa image na nakikita ng tao sa kanya. And dito ngayon, dun sa sinabi mo, pre, dahil dyan na-realize ko, kaya tuloy may ibang tao na ayaw tanggapin lang yun at hindi dapat ganun-ganun lang. Kasi, again, gumagalaw sila based lang din sa benefit lang din ulit nila. So, nag-OF sila para dumami pera. So, benefit sa kanila. Ngayong ayaw na nila ng image na nun, punta sila sa religion, pero parang half-hearted lang. Kasi nga, gusto lang nila, linisin lang yung image nila. Hindi naman buong loob. Kasi kung buong loob, kung talagang ayaw mo nung nangyari, dapat ibigay mo rin yung kinita mo. Tama. Di ba? At least, kahit yung portion lang, kahit 20% lang nung kita mo, 30%. Hindi naman lahat kasi nakakain mo ng iba eh. Oo naman, syempre. Nabili mo na ng iba ng mga kailangan mo eh. So at least 20% man lang ng kita mong malaki. Ibalik mo sa nangangailangan sa society kung talaga nagsisisi ka dyan sa tinrabaho mo na yan. Kasi parang ganito yan eh, nangurakot ako halimbawa sa Pilipinas, diba? Hindi maganda yon, diba? Pero hindi ko babalik yung pera niya, magsisimba lang ako. Tama. Patatawarin niya na ako agad. Parang ganun eh. So, titignan mo, pre, parang sa mata na lang ng Diyos, parang hindi talaga okay yun eh. No? Hindi talaga. Kasi parang, ginagawa mo lang akong fake dito. Di ba? Ang daming namatay dahil sa paniniwala sa akin to defend yung paniniwala sa akin. Ito pa, napanood ko. Ito lang, bago ako pumunta rito kaninang umaga, how those 12 apostles died, pare, defending the Christianity. Sabi sa kanila, binibigyan sila, Rome pa naghari noon eh, Rome, Roman Empire. Binibigyan naman sila ng chance. I-denounce mo tong paniniwala mo, but denounce mo to, papakawalan ka na namin. Lahat nung island ba, yung 12, yung tatlo ata doon or apat doon sa 12 apostles is nagpakamatay. Pero yung the rest, yun talaga yung nag-stand, pinanindigan nila. Ayaw nila, pre. Talagang, hindi ko di-denounce to. Ang kapalit, yung isa, binalatan. Gogi? Yung isa, totoo ba yan? Totoo, pre. Hindi ko lang mapinpoint yung kusino doon, pero meron isa sa kanila. Binalatan. Ginawang movie yan? Hindi. Documentary yung pinanood ko eh. Binalatan,
Yung isa, pinugutan. Yung isa, dahil naniniwala ka kay Christ, kinrucify din siya pero pabaliktad. Parang tatlo sa kanila same. Pero lahat sila ginanon. Yung nagpakamatay, paano nagpakamatay yun? May nagbigti. O yung isa yung Inunahan na nila? yung isa si Judas, di ba? Oh, siya yung popular na Kasi nagsisi siya sa guilt niya yun, di ba? Sisi. Pero hindi pa siya dahil nahuli ng Roman, di ba? Hindi. Hindi. Siya, di ba? Dahil nga yung isa, nakalimutan ko hindi ko ma-pinpoint yung mga name nila pare. Pero Napalit niya sa pera, no? Pero yun nga doon ko nga maihalin tulad yung kung tunay ka talaga, ipinaglaban nila di ba? Life and death situation, talaga hindi nila din-announce yung fate nila. Dito Diba, ko sila maihalin tulad, na para bang, Kaya lang naman nag-traitor si Judas kasi diniceive lang naman siya. Dahil ba sa pera yon? Hindi, di ba? Diniceive lang siya, di ba? Hindi, natakot siya talaga eh. Natakot siya eh. Takot siya. Ayaw niyang maparusahan ng ganun eh. Pero, yun nga, dahil hindi niya rin kinaya, siya rin naman tumodos sa sarili Wala rin niya. sense. Oo. Ang alam ko naman, parang dinimonyo siya na pinagkaluluso lang ni Jesu Cristo. Parang gano'n. Parang niloloko sila. Parang diniceive siya nga. Mahina yung faith niya. Oo, ganun din. Pero, kasi ako, yun, Judas tuloy na tawag ngayon. Dala-dala pa rin. No? Tangina, Judas ka. no? mm. So yun yung gusto ko i-point out kasi nga sila pinaglaban talaga nila yung fate nila, life and death. So, para mapatunayan talaga na naniniwala ako dito. Kaya doon ko sila mahalin tulad na teka lang, di ba? May mga tao na nag-sacrifice para dyan sa religion na yun. Tapos ikaw, ginagawa mo lang pang cleansing. Ginagawa mo lang dahil nagsisisi ka lang. Hindi pwede dapat ganun. Kaya naniniwala ako doon sa sinabi mo na hindi sapat yung okay, religion. Hindi, meron ka pa dapat gawin. Kasi nga, alam mo, sa sarili nila masama nga yung ginawa nila Diba? Sin. Sin yun Sin of lust and sin of greed. Pinagsama nila yan, pre. Kung ako nga pre, pagdating sa mga bagay na totoo ang intention mo. Halimbawa, gusto mo mabelong sa isang solid na brotherhood para mas malapit. Okay. Solid na brotherhood. Alam mo yung brotherhood na yun, lahat sila malulupit. Tapos, bata ka pa, lapit ka doon. So, sumali sa inyo kasi idol ko kayo. Ngayon, hindi ka tinanggap. Merong senaryo na ikaw dahil gusto mo talaga yung values ng brotherhood na yun. Ngayon, ang ginawa mo, nung hindi ka natanggap, okay, hindi ko dala yung label, hindi ko dala yung badge ng brotherhood na yun. Pero ang ginawa mo, winworkout mo talaga. Yung practice, ginawa mo talaga. Kasi legit na, yun talaga ang gusto mong direksyon. Gusto mo, belong ka talaga sa kanila. Diba? Totoong halimbawa yun. At ako rin, yun din talaga ipapayo ko na kung gusto nyo mabilong sa isang pack at hindi ka nila tinanggap, hindi ka nila kinwalify as one of them, pwede mo pa rin namang i-workout yung sarili mo para masabi mo na yan ka talaga na kahit hindi ka nila bigyan ng badge, you live the life. So wala nang dapat magbigay sa'yo ng badge na you're one of them. Actually, ang mangyayari doon, one day manonotice ka ng mga taong yun, yung brotherhood na yun, baka sila pa nga magsabi. Sabi sa'yo. Oo, kasama ka sa amin. Halika, dito ka. Kaya nga, yun, kung usapang testing lang nung intention, doon talaga tayo pupunta na, bullshit ka ba? Pwede mo naman gawin yung practice kahit wala ka dito Di ba? Kahit hindi naman ibigay sa'yo yung badge ng isang bagay, pwede naman, you live the life Tapos eventually, everything will fall into place naman. Sasabihin, meron nga, yung mga tao na nga talaga maghuhusga, di ba? Hindi mo na nga kailangan kunin yung approval ng grupo na yun Di ba? Yung tao na rin na magsasabi sa'yo na ganito ka ba, ganito ka. Parang tayo, hindi naman natin sinasabi na tayo na ang alpha male dito sa Pilipinas. Pero, ina-alpha male tayo, tinatawag tayo alpha male ng mga tao, di ba? Mas gusto ko nga yun
Di ba? Yung kahit di ko sinasabi, pero tinitignan nila ako, ay, mga feeling alpha male yan. No. Okay lang. Okay na yun. Kahit Daming sabihin. sinabing ganun, but, it's a compliment. Bahala Mas kayo okay dyan. na yun, pare. Oo. Kaya sasabihin na, mga feeling bading yan. Mas okay na yun na medyo napipicture out nila tayo na may pagka-alpha mindset talaga tayo. That's fine. Kasi nga, since nasabi mo yan, nahalin tulad ko to sa example natin kanina na merong naging successful na kamag-anak, pero imbis na kung nagustuhan mo yung success niya, why not do the sacrifice and magtanong or maging homeboy niya muna para makakuha ka nung success niya. Di ba? Kasi dito, katulad nga nun, ang ayaw nga natin is may naging successful ka na kamag-anak, ang gagawin mo lang, manghingi. Parang ganun ko siya nahalin tulad, pre. Parang, nung nagsisi na siya, nakita niya na okay pala dito sa pagiging religious, parang, pahingi naman ng religion. Hindi dapat ganun. Kailangan, you have gone through the sacrifice. And, para sa akin, isa sa mga way nga na magandang example is, ibalik mo yung kinita mo sa grid, balik mo yung ginita mo sa sin. Talagang yun may pagsisisi talaga dun. Ayaw ibalik. Ayun. May naalala ako. Tapos yung pangalan hindi pa inalis. Ano yun? Yung pangalan mo dun sa pinagagawa mong sin, yun pa rin ang pangalan mo pagdating dito sa gusto mo na mag-religion. Imagine, gusto ko na magbago, ang pangalan ko, Nardong Putik. Oh, tapos dinala-dala ko pa rin. Hindi na, dapat babaguhin ko na di ba? Mia Khalifa. May naalala ako, pampahirap ng conversation na to. Pampahirap to, pare. Sige, pasok mo. Ito ang sasabihin yan. Yan ang sinasabi ni Sinigang. Yan ang sinasabi ni Sinigang. Hindi naman kayo nakikiprotesta eh. Pero kumikita kayo lang dahil dyan. Oo. Yun ang sinasabi. Ito sinasabi nating principle. Yan ang sinasabi ni Sinigang kung bakit. About saan? Kung bakit siya nakikipaglaban dun sa mga ginagatasan nga yung pagkatao ng mga bading. Alright. Yun. So, hinalintulad niya yung... Hindi natin pwede halintulad yun. Ako nasasagot. Ako nasasagot ng sarili kong ano. Go. Hindi talaga. Hindi ka talaga magka-qualify kasi bullshit nga yung produkto ng movement nyo. Ay. Yun nga, kaya nga, hindi ka kasali dito. Yung pinaglalaban mong yan, hindi ka kasali dito kasi bullshit. Wala ngang magandang epekto yan. Kaya kahit sabihin ko sa'yo, gamitin mo yung argumentong yon, hindi pasok kasi walang mabuting epekto. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yun. Galing mo dun pero tama yun. Di ba? Dahil Yun yan. pinasok mo na yun. But, Yun. adaling sagot na, mahirap siya in a way, but, ang dali pa rin niyang i-detra kasi nga, wala talaga eh. Kasi ako sasabihin ko, ang posisyon ko, sige, gamitin natin yung analogy na yan. Kung maganda ang tulong yan sa kabataan, sa tao, sa isang society, hindi naman sakit. Numbers ng pagtaas ng HIV, di ba? Yung numbers ng mga nagde-delete ng sarili ng dahil dyan, di ba? So, hindi kayo kasali. Galing. Napaisip ko, pero hindi ang dali pa rin, parang hindi magka-level yun, puta. Hindi talaga. Kasi itong mga bagay na pinag-uusapan natin, halimbawa, Christianity nga, yan, may resulta yan. Diba? Hindi man yan perfecto, maintindihan ko yung mga taong maghahanap ng butas dyan, hindi yan perfecto, pero, anong sagot mo dun sa mga outcome na nagawa nila, di ba? Ako, kahit buong lahi ng apelido namin, hindi namin kaya, wala kaming ganong produkto na nagawa nitong mga to, di ba? Nakapagpakain ng maraming mahihirap, di ba? Na nakabigay ng mabuting manners sa mga maraming bata, di ba? Kaya hindi kayo kasali. Hindi pasok dito yung kailangan maramdaman mo muna yung struggles bago umano dyan. Dahil Oo. Ba't ka mag-struggle para sa ganyan? Ako nga para sa akin, para sa inyo, para sa movement nyo na yan, i-justify ko yung discrimination. Dapat talaga ma-discriminate yan. Hindi kayo pwede. Ito, mabigat talaga. Discrimination, para sa inyo yan. Dapat ba i-discriminate ang mga bading?
Yung kababuyan, oo. Yung mga talagang, yan, yung mga nagmamarcha, yan, dapat i-discriminate. Discriminate natin yung pagkabading. Yung mga nagmamarcha, pero yung mga disente naman, Kaya mo pa rin sa kanila. Kahit disente. hindi disente? Basta bading. Hindi. Okay lang sila. So, possible, pwede mo sila makarelasyon. Gago, hindi. Ito naman si ano, yung escalation. Ayun, Sabi niya kasi okay sila. he went there. Ano ba yung meme na ganun? That Okay sila. escalated quickly. Hindi, okay sila as parang, sige, hayaan kita, parang ganun. Oo, gano'n lang nga yan. Pero yung mga nagmamarcha ng para dyan, discrimination para sa Pride inyo. Month. Oo, Tigil Pride na Month. Pride Month. Oo, tigil yan. Kalokohan. Kung ano pa yung nakalista sa 7 Deadly Sin, yung pa yung natuwa kayong gawin yung titulo nyo, di ba? Pero anong masasabi nyo dun, pre, sa yung ibang side naman? Kasi nag-agree tayo na dapat hindi muna dapat agad-agad, di ba? Isa-isang side, anong masasabi mo dun na as long as itanggapin niya yung tanggapin nila yung religion, okay na yan. Sige. Actually, pwede naman talaga nga. Pero para sa mga, talagang yung responsibilidad, ibibigay ulit natin doon sa mga third person nga. Na, ang realidad kasi, so ilang taon sila naging porn star, ilang taon nilang lifestyle yun. Yun nga magiging question eh. Okay. Porn star ka for a long time, yun yung naging habit mo, yun yung naging practice mo. What makes you believe, how will you convince me na you will live the life of a Christian na for the longest time nga, puro ganun ang ginagawa mo eh. Di ba? Paano mo, anong guarantee na anong guarantee na you will not practice promiscuity? Again, kasi Oo. yung pinakasanayan niya eh. Oo. Pag nagutom kayo, wala na kayong pangkain. Oo, di ba? Tapos nagulat ka biglang pag-uwi niya ng bahay, may 20,000 agad siya. Tsaka, Kasi, okay, ang ganda nung sinabi mo, pre. Kasi nga, kasi mahirap i-break ang habit eh. Di ba? Yan ang pinakamahirap i-break ang habit. Now, Mas madali pang bumalik sa habit na yun. oo, napatunayan ng bumibenta eh. Di ba? sa religion, walang pera. Di ba? Talagang kaya nga faith, tinawag na faith yun eh. Bahala ka na kung anong dyan, basta naniniwala ka dun. Walang sure na pera, unlike doon sa nakasanayan niya. So, siguro time will tell, no? May tanong ako, halimbawa, Go. nagka-girlfriend kayo. Say it naman, no? Sunod ikaw. Okay. Baka nagka-girlfriend kayo. Okay, it's dito. Hindi, wala. It's, and then, masaya naman siya kasama. Nagmahalan kayo. Mahal mo siya, mahal ka niya. Masaya kayo nagsasama. And then, after 7 years, na-discover mo na may OnlyFans siya. Dati. Pero kinuwit niya na. Talagang nudes. Hubad talaga. Gaano katagal niya? Sir, finger siya. 7 years kami. Doon mo lang nalaman na may OnlyFans pala siya dati. Tapos nagpipinger siya. Gaano katagal? May OnlyFans siya before maging kami? O during kami? Wala na sa during ninyo. Wala na. Nag-quit na siya sa OnlyFans. Pero meron siya noon. Let's say, ano siya ngayon? 28 siya ngayon. Nung panahong 18, 19, 20 siya, meron siyang OnlyFans. Okay. Kung naging mabuti naman siya, Pero nagpipinger siya dun sa OnlyFans. Nakita mo yung OnlyFans niya. pinanood niya sa akin. Hindi, nakita mo lang accidentally. Ako na nakadiscover. Hindi niya sinabi sa Hindi niya akin. sinabi. Na pag ganun pa ako, uy, okay yun ah. Putang na girlfriend ko. Ano ko to ah? Ganyan. Anong gagawin mo? Gago. Maayos siya. Capable siya na babae. Teka lang, ako rin maano doon. Sabi, bakit may OnlyFans ka? Bakit may OnlyFans ako? Ba't mo binigyan? Tinigyan. Ako madali lang. Sige, ikaw muna. Actually, mahirap talaga yun. Hiwalayan mo ba siya? Kung marami na siyang napatunayan, marami na siyang na-build kasama ako. Kung meron na kami mga na-build na mga bagay na talagang totoong importante sa akin, significant na yung mga bagay na na-build namin, hindi ko pa siya hiwalayan. Tutuloy mo pa rin, patatawarin mo siya. Hindi, ang hirap kasi magsalita na pinatawad na kagad. Hindi pag-uusapan, we will deal with it muna. Pero hindi naman na siya babalik. Sadyang meron lang siyang OnlyFans dati. Tapos nagpipinger siya, nakita mo. Tapos tinitira rin siya, ganyan. Ilan yung tumira sa kanya? Let's say, meron din siyang video na bumanat ng dalawang lalaki sa kanya sabay.
Itong ino. Dumadagdag ng dumadagdag. 18 years. Isa sa wet packs, isa dun sa kabila. Sa pinagsabayan yung dalawang cheese dog. Kita mo, tas talagang durog na durog siya talaga. Ito yan. Ina-hard pound siya pare Gets. Hard Ngayon, pounding. ito may naisip ako. So nakita ko yun na ganun. Bago ko siya mapatawad, magmamatter dapat sa akin kung paano siya sa kama sa akin. Dapat may justification yun. Na kung halimbawa, merong mga parts na, kasi merong mga babaeng ayaw magpahalata nga ng kung sino sila eh. Kung halimbawa, paano ba? Meron akong posisyon na gustong gawin sa kanya nung during kami. Alam ko na gano'n, putay na antok na to. Meron akong posisyon na gustong gawin sa kanya. Tapos nakita ko dun sa OnlyFans na ginagawa niya yun o mas malala pa dun. Putang ina, wala na akong tiwala sa pagkatao mo. Iiwalayan mo ba siya o tutuluyan mo pa rin? Pero ano ba sinabi niya sa'yo na hindi nakaraan naman na yan, pinilit ko naman magbago nung nakilala kita. Pero kaya nga yun nga magiging question eh. Putang ina, meron akong posisyon na gustong gawin natin eh. Sinasabi mo hindi ka ganun kaya hindi natin ginagawa. So makikita ko sa OnlyFans mo, mas malala pa yung ginagawa nyo. So magde-depende yung decision mo based lang sa sex activity ninyo. Ganun. Oo. Grabe. Di ikaw sige tanongin ko. Bakit ka na gumaganti ka nga muna eh? Hindi, alisin natin sa equation yan. Let's say, hindi, alisin natin sa equation. Okay naman yung bembang nyo. Okay nga siyang girlfriend eh. Capable siya. Okay siya lahat. Mahal ka rin niya, mahal mo siya. Yun nga yung umpisa ko eh. Okay naman siya talaga. So meaning, yung sex, nabibigay naman niya sa'yo sex drive. Sadyang ganun lang yung gumulo dito. Nakita mo na hina-hard pound siya sa OnlyFans. Basta nga, justified yung klase ng sex na binibigay niya sa akin. Tsaka kung ano yung nandun. Okay ka na, tutuloy mo. Tutuloy ko. Basta may ma-justify. Hindi yung putang ina, nakita ko kung paano mo binigay dun eh. Tapos itong taon na makalipas, nagbibuild ka sa akin na karang, hindi kasi ako ganun eh. Tuwing Wednesday ka lang papasibakin. Di ba? That's bullshit! Ikaw, Josh. So sinabi pa sa'yo virgin siya, no? Ikaw na nakauna. Hindi ka naman maniniwala dun eh. Hindi ka maniniwala dun. Ang ina. Ikaw, Josh. Ako pare, kasi importante sa akin talaga yung trust talaga eh. Importante sa akin yung trust eh. Parang ganito yan eh. Yung katumbas niyan pare na may OnlyFans ka pala para sa akin is pag inamin mo sa akin lalaki ka pala dati. Katumbas niya yan. Parang ganun yun eh. Tangina, hindi yan ang hindi yan ang reason bakit kita niligawan in the first place. Kasi kung alam ko yan, hindi kita liligawan. Hindi kita bidiskarte. Tama. So parang breaking the trust yun. Kung dinisclose mo sa akin yan, tapos hindi ko nakita, di ba ganito yan, magiging kasalanan ko to pag dinisclose niya sa akin yun. First time kami nakita, naging honest siya. Okay, wala na. Tapos nagsinungaling siya sa akin na, hindi, nabura naman na. Pero OnlyFans ako dati. Okay, sige, tanggap kita kung ano ka. After 10 years, biglang nag-surface yung, at nagalit ako. Kasalanan ko, yung tanga ako. Hindi niya dinisclose eh. Pero, pinakita niya sa akin in the first meeting namin is demure siya, cutie siya, inosente type shit. Yun ang mga preference ko bilang partner. Gusto ko maging partner. Diniskartehan kita. Okay. Pero, past years, bigla ako makikita na wild ka pala. Walang, na-distrust. Sira ang trust ko nun, pre. Naisip ko nga doon na magiging realistic, di ba 7 years kayo? Meron kasing magpaparamdam doon. Meron yun eh. Sisingaw at sisingaw yung ganun eh. So actually, in the process ng 7 years na yun, tatanungin mo na siya nun eh. Bakit ganito ka? Parang kakaiba yung ganito. Tapos, Bakit amoy etits yung hininga mo minsan? Yung pala kasusubo lang bago pumunta sa'yo. tapos ang mangyayari kasi nun, so in the process, naghihinala ka na nga. Naghihilala. Hindi umaamin, di ba? Oo. Tapos biglang ikaw makakakita. Oo. Makita mo all. Putang ina, sinasabi ko na kasi sa'yo eh. Ba't di mo pa kasi, di mo inaamin? Yun na nga magpapatapos nun. Oo. Tinatanong kita eh, hindi ka umaamin o huli ngayon kita. So baka nga eh, mas malakas talaga yung chance na matapos talaga kayo. Ang bigat talaga pre nung para sa akin ang bigat no na pag kami nabuo ka ng image niya sa utak mo at 7 years, sabi niya 7 years, di ba? Para sa'yo, okay siya, angel na siya, biglang one of these days makikita mo pala na putang ina, demonyo pala siya sa ganung klase.
Parang ano yun, para talagang lalaki pala yung binibembang mo, ganun ang feeling sa akin, ganun kabigat. Iaminin niya sa'yo, dati akong Angelo. Oh, putang ina, mabigat yung parang ganun yun. So, tangina, after all these years, lalaki ka pala. Mabigat. Ako, hindi ako magdadalawang isip, break talaga. Now, pupunta tayo dun sa kanina kong point, magiging consistent ako. Since may pinagsamahan kami, okay yung pinakita niya, nagbago siya. Kailangan niya mapatuloy, nagmahal niya ako. Talagang maghahabol talaga siya sa akin, pre. Maghahabol siya sa akin, but 50-50, hindi 100% nababalik ako sa'yo. Patunayan mo sa akin na okay ka talaga. Willing naman siya magbago. Hindi. Time will tell yun. Hindi ko talaga masasagot yan ngayon. Basta depende talaga siya ipapakita niya sa akin. Kung talagang, yung tipong, kahit may iba na akong dinidiskartehan, nandyan pa rin siya. Sige na, ganun. Kasi di na ako nag-expect na balikan ko siya eh. Pero kung nandun siya talaga, may binibembang na ako, nandyan pa rin siya, tignan natin. Pero, di ba? Doon ko makikita eh. Pero ako wala talaga. Ayoko talaga. Pre. So ikaw, 8, malinis talagang tatanggapin mo siya, basta okay naman siya, capable naman siya. Despite sa nakaraan niya. Oo, pero hindi basta-basta nga yun. Kaso mabubura lahat ng pinaghirapan mo, pre. Halimbawa, kahit gaano ka kasigat, baliwala lahat yun. Dahil Kahit Stephen Curry ka pa. kasi lalabas sa tao. Yun nga eh. Isa pa yun, no? Kahit si LeBron James ka pa, baliwala lahat ng trophy mo. Yun na nga. Kaya nga, oo nga, grabe nga yun eh. Kaya nga, hindi talaga basta-basta nga yun. Talaga basta. Tatawanan ka ng buong Pilipinas. Di ba? Kaya, Hindi ka na makakabangon nun, pre. Kaya mas pag gusto tinanggap kong mo hiwalayan mo na lang totally. Parang ihalin tulad ko rin siya dun sa nyo sa akin, pagtaboy nyo sa akin pagka nag-bikini ako, di ba? Parang ganun yung idea na yun, Talagang di di ba? nawawala sa thoughts mo. Di, parang ganun nga para mag-gets yung agad, di ba? Oo, Pag nag-bikini mag-bikini si ka, Josh, bumurahin niyo, putang ina. So, alis. So, ganun din, hiwalayan ko rin para yung image na tangina, jowa mo naman ganyan, medyo matatanggal. For example na lang si Will Smith, tanginang tumatawa. Si Will Smith, respetado siya, 'di ba? Before ng mga kakupalan nila nung asawa nila. Kailan natanggal yung respeto sa kanya ng mga tao? Nung lumabas na yung kakupalan ng misis niya, nandun pa rin siya kay Jada Smith. Wala talaga, tangina, kak ka talaga, Will Smith. Oh. Okay, gustuhan niya dun. Kay Stephen Curry nga rin, di ba? Nabawasan din yung bigat niya sa atin nung nagsistay siya dun sa misis niya, di ba? Oh, pero kung hiniwalayan niya yung kahit paano, okay, may respeto pala sa sarili to. Hanggang ngayon ba nag-stay siya doon? Oo, pre. Kasama pa rin sila? Lala. Talaga, kahit ganun na. Nag-cheat ba si Aisha? Hindi naman, di ba? Pero nagbibiro-biro kasi siya natatanggalin yung marriage ring nila. Pero, actually nga, pag sinabi ko sa inyo na yung babae, tatanggapin ko pa rin after na mabibigat na ganun. Sa totoo lang, di kayo dapat maniwala sa akin. Iligtas ka rin namin, gano'n. Kaya ako naniwala ko Totoo nga rin namin na asin. Naniwala ko nung una kasi possible dahil nga yung babae nga, bibigay naman sa'yo lahat, mabait naman kasi. So ako naniwala may possibilities din. Pero nga lang, parang binenta mo na yung apelyido mo talaga. Sa ating yung legacy mo, wala na lahat. Ano? Punta na tayo? Ano tayo? Mahirap talaga no? Teka lang, iyan ko lang. Sige. Double down ko lang yung sinabi mo. Habang naghahanap ka ng question dyan, pre. Okay. Ano talaga, no? Isa sa mga, sisira talaga ng legacy mo kahit gaano ka pa kalupit. Relationship, pre. Pag lalaki ka. Relationship, no? Agree ka ba? Droga sa kababae. Oo, pero hindi. Kunyari, magaling ka sa NBA, pre. Or sabi nating underground king rapper ka talaga. Pag nalaman nagdodroga ka, baka nga mas lumipit pa image mo eh. Hindi ba? Depende sa... Dito na papasok yung tamang depende. Depende sa field. May field na maangas pag nagdroga kayo. Like, sa rap, pwede mo kasing gawing passion eh. Pero sa NBA, I don't think so. Allergic yung mga tao dun sa drugs eh. Medyo pa sila eh. Basta, yung passionate sa sports ba, ayaw nila nang nahaluan ng drugs. Oo. Kasi nga, ganun, basta ganun. Alam mo naman nandun yung matitinong tao eh. Mostly, kasi nga passionate sa sports eh. Sports. Idol. Ay, oo, diba? Oh, Pero tignan mo, may depende pa. Pero pag both yun, sira yun, pag babae. Pag babae, wala. Oo, Wala diba? talagang, kahit anong karir mo yan. Oo.
kahit anong karir mo yan, kahit sabi mong basketball, sports, boxing, Tanggal respect sa'yo eh, no? lusaw. Hmm. Laughing stock ka talaga. Lahat ng kalalakihan, laughing stock ka. Kaya ang lakas eh, no? Ang lakas yung mga Babae. pangkaya. Yeah. So ito na tayo. Dito na. Ang may Tanong. No, baby. Nasa episode na to, pre. Pero tignan mo, energetic pa rin yan. Wala ko naiintindihan sa umpisa ni Josh. Pinilisan ko din. May game sa mabilis na may tanong. Oo. Ini-skip ko na eh. Go. Super! Good day, 8. Kindly hide my identity. I've been supporting ASP for a while now and I fuck with the movement. Heavy brother. Big up sa inyo ni Boss Sadaw at JOP. Isa kayo sa nakapag-inspire sa akin para mag-boxing at maging fit. Nice. I'm 23 years old, living in Newa, NYC at nagtatrabaho. New York. Last year, umuwi ako sa Pinas para magbakasyon. And along the way, I hooked up with one of my high school ex. Solid 8 out of 10 ang beauty, pare. Lakas para man dating yan. Mga galing US, NYC pa. Tama. Mukha ka talaga yan. Tama. Nagsimula sa one night sleep over till nag-live-in kami for the entire time ng bakasyon ko. And meron din naman ako nakaka-date ng ibang babae at the same time. And alam niya yon. I was transparent with my intentions sa kanya from the dot. Tapos nagkakalabuan na daw sila ng BF niya that time. And as time goes by, naging kami at minahal ko yung EA hanggang pabalik ko ng US. Tinulungan ko siya mag-heal dahil sa traumatic past niya at nakaranas ng physical abuse at some substances. Oh no. She was supportive and submissive at the beginning. Relationship was a roller coaster. At first, we both didn't know how to navigate LDR pero we still tried it. Sinusuportahan niya ako sa music shit ko at nag-invest kami together sa crypto at siya gumagawa nun. Oh, okay ah. Music din, pre. Bakit alam mo yan? Pero tinan nyo to ha. Sige, sige mamaya na to. Mamaya. Music shit ko, crypto, siya gumagawa. All the money we made, iniipon namin at ako pinapahawak niya at nakiipon kami 6 digits. 6 digits. Ipon nila pareho. Seryoso ah. Nag-iipon sa joint account siguro. May mga away pero naayos din until nagkaselusan na at palagi na lang nag-aaway to the point na naging toxic kami dalawa at naapektuhan na work ko dahil sa away namin. Pinagsusilosan niya sister na supervisor ko na white chick. Pare, 8 out of 10 yung beauty. Bigat na na. Okay. Why, Snow Bunny, pre. Snow Bunny. Kasi palagi kaming nagkakasama. Mag-hangout sa labas with the workmates which is valid. Medyo clingy din si Ea pero at first wala talagang something sa amin nung white chick pre. Hanggang nakipaghiwalay sa akin yung GF ko dahil sa selos. At one time inaya ako mag-billiards nung white chick at muntikan na may mangyari. Tinutuo ko selos niya and I was wrong for it. Aminado ako. More than 2 weeks kami naglalandian nung white chick. At good thing nung time na we about to do some fun, sinabi niya sa akin, virgin siya. Kaya di ko na tinuloy. Niloko siya, pare. Hindi niya pa naman sinasabi. Ang questionable dito, virgin daw yung babae. Tapos di niya tinuloy. Okay. Talaga ba? Paano mo na sure na virgin yan? Yun nga eh. Tsaka kayo ba gagawin niyo yun? Sinabi ng babae, ibibigay, tapos virgin siya, ay hindi ko tutuloy. Ano ba? Kasi naawa ako sa'yo. Ibibigay niya yun, gago. Gunggong. Nasa kama na. Pero ito pala reason niya. Dahil alam ko magiging conflict lang sa work ko pag pero hindi pa rin. Support pa rin eh. Oo, nandun na kayo eh, no? Gunggong. Sa work ko. Pag may nangyari sa amin at hindi ko jojowain kasi nga supervisor ko yung kuya niya and I don't wanna risk it kasi mahal ko GF ko nun. Patago kami nung mag-hangout at good girl din yung white chick pero nag-end kami dahil nga conflict yon pag tinuloy.
May sobrang foul din na ginawa GF ko. Choice ko din naman na piliin at magstay sa kanya. That time, I thug it out. Nagbalikan kami ng GF ko. Kalang. Tanga na, 2 singa, isang basa. Sina. And may nabalitaan akong kinita niya daw yung ex niya nung hiwalay kami. Okay. Pero di ko na sinabi, just observed her. Nung nagbalikan kami, mas naging toxic siya at tinatapakan niya na pagkalalaki ko to the point kung pagsalitaan ako parang ibang tao na siya sa nakilala ko nung una. At nalaman kong nag-add siya sa isa sa mga naka-fuck niyang niga. Oh shit. Tong ino. Yun yung white girl yan? Singa muna. Yung white girl yan? Hindi, dito yung white girl. Okay. Ito yung original niya. 2 singa. Yung Pinay. Yan. Yung Pinay. Alam mo, pagka ganyang LDR kasi, wala naman choice, kundi magmaanghangang salita talaga eh. Extreme kasi, hindi naman kayo nagkikita kasi. Maghanap kayo ng trip nyo niyan, pre, no? Oo. Nga-try mo na LDR, pare. Sobrang against nga ako sa LDR, pero wala akong mapapala dun eh. Oo, pero na-try ko din. Wala ka napapala. Tapos maghanap kayo ng trip nyo, mag-away kayo, diba? Oo. Tuloy. At nalaman kong nag-add siya sa naka-fuck niyang niga dati at duda ko na cheese dog na din ng ibang niga yon kasi sobrang sama ng tabas ng dila niya kada may arguments. Kaya hiniwalayan ko na at binlock ko sa lahat as in no contact after that. It's been 4 months na naghiwalay kami at bago lang nag-chat, tropa niya sa akin na need niya ng bread at tinulungan ko dahil pagdating sa pera, nagkakasundo kami. Wala kami communication since we broke up. Mas nag-focus ako sa sarili na I'm getting better. Pero last night, nag-follow siya sa akin sa IG, sa new account. At first time ko ulit i-visit ang social media niya. Alam ko sa sarili kong tama yung decision ko and I stand by it. Pero nung nakita ko ulit yung pic niya, it made me question myself dahil bakit nami-miss ko pa. Oh, shit. Gusto ko sana humingi ng advice, boss. Ano, best move ko. Pero ito, papabasa ko sa inyo yung last message niya. Ito, dito sa baba. Tingnan ako. Pampagana lang. Okay. Ayos pala eh. Oh, yun. Tinanggihan niya, no? Sayang, dapat kinuha niya, no? Yung babae? Yung bembang. Ah, Siya ba tinanggihan o siya tumanggi? Parang siya tumanggi, di ba? Kasi parang magko-conflict daw. yung bago sana. Yung white Oo, snow dahil body. conflict. Hmm. Pero, no, hindi naman. Hindi sapat na reason, eh, no? Hindi sapat na reason Dapat yun. kinuha mo pa rin yung bembang, no? Kinuha niya talaga yun. Saka mo na pag-isipan. Oo. Tutuluyan mo, hindi. Kasi kung titignan mo yung nangyari dito, hindi niya tinuluyan yung bagong babae, tapos binalik niya sa picture tong ex niya. Tignan mo, hindi naman maganda yung ano. Hindi naman maganda eh. So, ang masasabi ko nga, baka nga kung tinuluyan niya na yung bago, kung yun na nga ang tinuloy niya, kahit sinasabi niya conflict sa trabaho, hindi ako masyadong convinced kung bakit magiging conflict eh. Baka hindi na nga napunta tong hindi niya na nabalikan tong ex niya. Oo. Kasi nung nagbalikan nga sila na tong ex niya, pangit din na, mas pangit nga, sinasabi niya, mas pangit na yung Siya experience. nagsabi. Siya na nagsabi. Hindi na mabalik yun eh. Wala nang ano doon eh. Doon na lang tayo sa solution. Ikaw, Josh, anong solution sa tingin mo? Kasi, pag ako nga pare, sabi ko nga sa inyo, pag usapang LDR, matik ang sagot ko dyan. X talaga ako dyan. Kaya pag nakakuha ka ng hindi LDR, doon ka na sa hindi LDR. Oo. Yeah. Doon na. Kasi, hindi ba nakita mong chance to na binibigyan ka ng higher power ng Snow Bunny? Nandyan na ayan na Para sa akin, wake up call yun. Ay, hindi para sa akin yung LDR. Tignan mo naman yung nangyayari. Puro ka bullshit nag-aaway lang kami. Di drop ko na yung LDR. Dito na lang ako. Kasi hindi mo naman din wala namang... Wala rin eh. Ang Wala hirap sense. talaga ng LDR, pre, kasi nga, again, ulitin ko yung rason ko dyan, Gusto mo magmahalan, hindi mo magawa. Gusto nyo mag-usap ng masinsinan, hindi nyo magawa. Anong reason? Anong build na relationship ang nangyayari dito? Kasi nga, kaya nga tayo ang isa sa mga way para mag-grow ang relationship is to build. Paano magbi-build yun? Pag magkasama kayo, nag-uusap kayo, anong nagagawa sa LDR? No, hindi mo nagagawa yun. Wala. Meron, pero sobrang effort. Kaya doon na lang ako, sa Snow Bunny na lang ako. Ako, bibasican ko nga ulit to eh. Kasi ang huli niya, parang naging problema niya,
So, naghiwalay na sila, binlock niya na. Tapos eventually, nagkahanapan ulit sila ng social media. Pag-check niya daw ng social media, nami-miss niya raw. Yun yung ex niya, nami-miss niya. Bibisikan ko lang yun. Nami-miss mo nga lang yan kasi wala kang bago ngayon nga. Binitawan kasi yung white snow bunny Oo. nga. Kung may bago ka ngayon, hindi mo yan mamimiss. Wala kang pakialam dyan. Yun. So, solusyon, maghanap ka na lang ng iba na... Yung snow bunny, nag-away ba sila ng snow bunny? Hindi niya raw tinuluyan kasi magiging conflict sa trabaho niya na supervisor. Alon. Oh. Sa akin nga, ako Lagi lagi... malalaman yun eh. Oo. Tsaka sa akin nga, bakit hindi mo na mawawalang yain eh? Kahit Diba? walang yain mo, labas na sila dun eh. Oo. Tsaka, actually, ang point ko doon, yan din ang kasamang dapat mong matutunan sa pagtanda mo. Kung paano pumasok sa isang situation ng smooth at kung lalabas man, kung kailangan lumabas, makakalabas ka ng smooth. Oo, okay. Ah. In terms of knowledge, mas may natututunan siya doon sa situation ng snow bunny kaysa doon sa LDR. Wala nga eh. Wala yung LDR eh. Oh, so, Kasi ano eh, para sa akin ang babaw eh. Ang babaw. Babaw nga. Bababawan ako sa reasoning niya. Para hindi ka 23 years old kasi. 23 years old pa lang eh. Ano naman, given naman siguro sa age, siguro, naintindihan kita, no? Sa ganyang edad ko rin naman, marami rin ako na-slip na cakes na dapat bembang na dahil sa tanga ko kumutob. Meron pa akong babae, pare, kaya nakarelate ako sa kanya, meron din akong babae na nilaplap na ako eh. Sa dilim na yung skinita eh. Talagang dinakot na yung betlog ko eh. Pero sinabi ko, nire-respeto kita. Talaga. Sinabi ko talaga, pare, nire-respeto kita. Ayoko muna may mangyari. supot sa daw yun ng mga panahon na yung pre. 19 pa lang ako noon, 19 ganyan. Pero may nakasex na ako noon. Pero, yun ko ba't ganun yung pumasok sa utak ko noon? Siguro hindi ko siya nai-imagine ba na bastusin ba? Kasi iba yung ano ko sa kanya that time eh. Parang, iba yung image niya na buo sa utak ko eh. Matino siyang babae, parang girlfriend na seseryosohin mo. May ganun pa kasi that time na, seseryosohin ko to. Matik, pag bata, ganun ang tingin. Oo, may ganun ako. Napakabait nito, seseryosohin ko to. Aayusin ko ang pakikitungo dito sa babaeng to. May ganun pa tayo ng that time eh. So yun, nilaplap na ako, inawakan yung betlog ko, ganyan. Pero tinulak ko siya ng dahan-dahan. Tapos, teka lang, sabi ko, nire-respeto kita. Huwag muna. Gusto ko hintayin yung right time. Pag ganun-ganun pa ako. Nagalit sa akin. No, gagalit talaga yun. Parang ano yun eh. Hindi ako maganda. Ganun yun. Di okay lang yung pangit naman na siya ngayon eh. Ang taba niya na ngayon eh. Tapos, basta buti na lang talaga hindi ko siya nakatuluyan. Kasi, hindi naman pala talaga. Kasi that time, konting babae lang kasi sa'yo, parang that time kasi maganda na to, pwede na to. Kasi wala ka naman ganun bunch of option eh. Unlike ngayon, sobrang social media icon na ako eh. Hey. Superstar na ako eh. As in, ang dami na talaga ang mga babaeng pwede kong pagpilian, pare. Konting effort lang pupush ko, 1-2 date, tapos na. Before, parang sa 3 option, 4 na dumadaan sa'yo, parang friends of friends, ganyan, namimit mo, ganyan. Parang pwede na yan, sige. Ganun that time. So ngayon, thank you na lang na hindi ko siya nakatuluyan. Ngayon, ako nakita ko sa'yo, kasi nagawa niya na rin mag-work, nagawa niya na rin napagdaanan niya na makapag-ipon ng pera, makagawa ng... Which is good thing. Oo. Meron na siya doon. Tuloy niya pang gawin yun. So, kulang talaga siya dyan sa department na yan, sa pagbabasa ng babae. Yun yung kulang niya talaga. So, walang ibang solusyon talaga dyan. Makinig ka ng maraming episode ng ESP, gagaling ka sa pagbabasa ng babae. Tama. At saka yung mag-weigh ng situation, yun doon din siya kulang eh. Yung pros and cons nga. Kasi, again, sobrang kasuputang galaw na yun, mas pinili mo yung LDR kaysa nga sa Snow Bunny. Nakita mo yung risk ng sa Snow Bunny, yun ang inaano niya. Nakita mo yung risk, pero yung sa risk ng LDR, hindi niya naisip. Diba? So, huwag niya munang bubuntisin agad-agad, yun lang yun. Mag-ingat ka lang buntisin, pero okay lang bumembang, huwag mo lang bubuntisin, mag-condom ka. Yun lang naman ang solution ko to, wala naman ang ibang ikutan dyan. Basta mag-ingat ka, gather more experience, bata ka pa, don't pressure yourself too much. Be busy, that's fine. Maging busy ka, pero don't pressure yourself too much kasi bata ka pa. Kami nga, trentahin na chill lang eh. Tignan mo. Oo, tama. Tamang kumikita sa kanya-kanyang shit. Okay yung pamilya namin, masaya lahat. Nakakagala kami. Di ba? Ganun lang ang life. Oo, kasi ito parang ako nasa future at ikaw nasa nasa past kasi 23 siya eh.
Basta makapag-execute ka ng tama, mabuild mo ng tama yung sarili mo. Pagdating mo naman dito, hindi na talaga magiging problema yan eh. Hindi na magiging problema yung ganyan. Basta hindi ka tatandang addict, na mataba, na bobo. Oo. Chill dito. Walang Enjoy. Mabubuntis na Walang crazy. mabubuntis. Oo, Nakabuntis yeah, ng yeah, yeah. crazy. Oh. So yun, Chill dito. kompleto na yun, no? I hope, dahil sa mga sinabi namin sa'yo, ma-realize mo. At next time, marami pang next time, bata ka pa eh. So, Sulat ka ulit, update ka next month. update ka ya. Maganda yun, update ka next month. So, maraming salamat sa mga letters ninyo, pare. Maraming salamat din sa walang sawang suporta sa mga members natin dyan. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa mga pinag-uusapan namin dito. Again, leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Reactions, suggestions. Go ahead. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Antisupot Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Brotherhood nyo. Yeah. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et aset at si Eko parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel.